Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Atty. Jeff Martinez at nandito na naman tayo para sa isa na namang kabanata ng Everyday Law. Ngayon pong kabanatang ito, pag-usapan natin yung tinatawag nilang reckless imprudence resulting to homicide. Ito po ay nangyayari sa karaniwan sa mga aksidente sa kalsada, no? Kung ikaw ay nagmamaneho at may nabunggo ka at yung nabunggo mo ay nasaktan at mas malala kung siya ay namatay, ang maaari pong kasong isampa sa inyo ay yung reckless imprudence resulting to homicide. Ang pinaparusahan po doon hindi yung intensyon yung makapanakit dahil wala naman, dahil ito ay aksidente at walang may gusto. Subalit, pinaparusahan po ng batas yung tinatawag nilang imprudence o negligence, yung kawalan po ng pag-iingat sa inyong pagmamaneho na naging sanhi noong aksidente. Okay, kung masangkot ka sa aksidente, ano ang dapat mong gawin at ano yung mga mangyayari? Unang-una, maging kalmado, no? Importante na maging kalmado ka para maisip mo kung ano yung nangyari at paano mo mapoproteksyonan yung sarili mo sa paraan na legal. Manatili sa lugar, sa loob ng kotse, para maiwasan kung merong mga kasamahan yung iyong nasaktan o napatay, maiwasan na habulin ka nila o gumanti sila sa iyo habang nandun sila sa emosyon na yon, nagalit sila o nalulungkot dahil sila ay namatayan. Okay, kung sakasakali na merong panganib sa buhay mo dahil nga meron mga tao na gustong manakit sa iyo dahil sa pangyayari, maaari kang umalis dun sa lugar pero dumiretso ka sa pinakamalapit na presinto para i-report yung pangyayari at isuko yung iyong sarili, no? Kung hindi naman, ito yung mga dapat mong gawin kasunod nung aksidente. Unang-una, kung meron kang dashcam, i-replay mo na. Panoorin mo yung dashcam para malaman mo kung merong makikita doon na pwedeng magamit mo na depensa kung sakasakali na ikaw ay makasuhan. Kung hindi mo siya mai-save sa iyong sa USB o walang SD card, hindi mo makuha yung SD card, i-play mo lang siya tapos videohan mo para at least meron ka ng kopya noong dashcam footage sa iyong cellphone. At kahit ano man yung mangyari sa dashcam, ay meron ka ng kopya. Pangalawa, kung wala kang dashcam, bumili ka na ngayon. At importante yan sa panahon ngayon at mapaprotektahan mo yung sarili mo sa mga ganitong pangyayari na hindi naman natin kagustuhan. Pangatlo, humanap ka ng saksi. Kasi bukod doon sa dashcam, kung meron makakapagsabi na hindi ikaw yung sanhi ng aksidente, mas maganda yon. Kung meron ka marinig na gano'n o kung meron ka makitang saksi na makakapagsabi na ikaw ay hindi yung naging dahilan ng aksidente, kausapin nyo na at para maisama siya sa presinto para makapagbigay siya ng statement na magiging pabor sa inyo. Okay? So, kapag merong namatay sa aksidente, SOP yan, automatic, aarestuhin ka ng pulis. So, ang mahalaga dyan is, alam mo kung ano yung nangyari, maikikwento mo ng maayos, kung hindi talaga ikaw yung may kasalanan, meron ka ng kopya o na-secure mo na yung dashcam footage mo at meron kang nakuhang witness. Kapag dumating ang pulis, gagawa silang investigasyon pero sa huli dadalhin ka nila sa presinto dahil yun po yung SOP. Gagawa nila yan ng police report kay ikaw yung may kasalanan o hindi, isasampa nila sa piskalya sa kinabukasan o yung araw na yon kung kailan nila matapos yung documentation at kayo ay masasubject dun sa tinatawag na inquest proceedings. Dun sa inquest, ibig sabihin na aresto ka, in flagrante delicto dahil aksidente nga, ikaw ay sasampahan kagad ng mga pulis ng complaint at yung piskal yung magdidesisyon base sa inyong statement o statement nung pulis, statement ng mga witness. Yung piskalya yung magdidesisyon kung isasampa yung kaso o hindi.
Dalawa yung pwedeng, o tatlo yung pwedeng maging resulta ng inquest. Una is, you can be released for further investigation. Ibig sabihin, hindi sapat yung ebidensya para sampahan ka ng kaso, pero imbisigan muna dahil hindi rin sapat para masabi na wala kang kasalanan. Pangalawa is ma-dismiss yung kaso kung malinaw base sa ebidensya na wala ka namang kasalanan. At yung aksidente, hindi ikaw yung naging dahilan ng aksidente dahil nagawa mo yung wastong pag-iingat sa pagmamaneho. Pangatlo, posible na masampahan ka ng kaso at yan, hindi naman ibig sabihin na talagang may kasalanan ka, pero base doon sa documentation, sa witnesses, doon sa report ng police, ikaw yung may kasalanan. Kaya sa pagkakataong yon, makukulong ka at pwede ka namang magpiyansa dahil bailable yung offense na reckless imprudence resulting to homicide. So yun lang po yung ating maipapayo sa ngayon kung ano yung gagawin ninyo kung sakasakali na kayo ay masangkot sa ganitong aksidente. Sana po maging educational para doon sa mga tao na nasasangkot sa aksidente itong kabanata na ito ng everyday law, at sana ay nakapulot kayo ng aral at karunungan legal. Maraming salamat po. Ako po si Attorney Jeff Martinez.